Kapapasok lang po ang balita, nagkaroon po ng riot sa loob ng New Bilibid Prison ngayong umaga. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nangyari umano ang kaguluhan sa Building 14 kaninang alas 7:40 ng umaga. May naganap daw na saksakan kung saan sugatan ng inmate na si JB Sebastian at ilang pang high-profile inmate. Si Sebastian ay ang convicted drug lord na itinuturong taga-kolekta ng pera mula sa droga para kay Nuoy Justice Secretary at Senadora Laila De Lima. Humingi na tayo ng karagdagan detalye kay Secretary Aguirre. Nasa linya po natin ngayon siya. Secretary Aguirre, si Mariz Umali po ito. Magandang umaga po sa inyo. Yeah, Mariz, good morning. Hindi po masyadong magandang umaga na meron po tayong ganitong balita na nagkarayot daw. 7:45 ng umaga kanina sa Bilibid. Can you give us the circumstances kung ano po yung nangyari sa Bilibid, Secretary? Well, sketchy pa ang report, pero ang nangyari ata ay itong si Peter Ko, si Tony Ko, saka Vicente C. ay nagsashabu. Gumagamit ng shabu doon sa loob. And then, nakita sila nung isang inmate at sinasaway sila. O sinumbong doon kay Major Dongahel, isang dating police major ito. Sinabi sa kanila, huwag naman ganyan. Huwag kayong magsasabu. Kapag pati kami, tayong lahat ay maapektuhan dito. So, parang dun sa sa kwarto ng inmate yun at tapos pumunta dun sa kwarto na ni JB Sebastian, itong si Major Dunggail. At yun, sinasabi rin siguro niya na nagsasago itong mga incheck. Hindi natagalan, pumasok itong si Tony Ko at tinugod ng saksak itong si Major Dunggail. Ayun, Secretary, nagkaroon ng riot. Okay, linawin lang po natin sino exactly yung mga inmates na nagsashabu at paano po nakapasok yung shabu doon. Di ba nagbabantay na po yung staff at ipinagmamalaki na talagang mahigpit na yung seguridad. Paano pa po nakakapasok yung droga sa loob ng Bilibid? Yan din ang katanungan natin. Kapareho ng katanungan ko paano nakakapasok yung cellphone despite na higpitan ng mga staff troopers. Kaya nga sinasabi namin, 90% lamang ang napipigilan namin. Pero kahit pa paano, mayroon pa rin nakakapasok. So maaaring yung mga syabong yan, yung mga tinago nila kung saan-saan, sa pader, tinaon nila kung saan. So hindi natin malaman kung saan ang galing yan. But the fact is, nagsasabu sila doon ngayong umaga. At sinasaway sila nitong si Major Dunggail. Okay. Na kinasama naman sa dating sa mga inchik. Kaya sumugod ang Tony Ko at kinaksak kata itong si Major Dunggail. Okay. Kaya nagkaroon na ng riot kasi yung ibang mga nandun sa tabi, meron natin nag-join at dalawa pa. Ay, yun, sa ngayon ang report, patay na si Tony Ko. Tony Ko. So, That's right. Si okay. Peter Ko, 50-50. Si JB Sebastian, stable. All right. So they were brought to Muntinlupa Medical Center. Can you confirm those reports, sir? JB Sebastian daw and Peter Ko were brought to Muntinlupa Medical Center. At si Vicente C. ay sa NBP Hospital. Maayos naman po yung lagay nitong tatlong to maliban kay Tony Ko na nasawi. Yung Vicente C. na hospital ng Muntinlupa. Yung isa, yung dalawa naman. Where are they, sir? Si JB Sebastian and Peter Ko. Andun lang, stable naman si JB Sebastian, pero... Go ahead, Secretary. Nasaan sila? Sino? Si Vicente C. nasa hospital ng Muntinlupa. Si Peter Ko at si JB Sebastian. Nasa medical center ng Muntinlupa. Alright. Si Tony Ko po, dinala na po ba siya Tony sa Ko, patay na. morgue? Or ano po ang... Ewan ko kung nasaan siya ngayon. I don't know. Hindi pa kompleto ang kung sa akin ang report. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang, Secretary? Kasunod nitong riot, may ihihiwalay po bang mga inmate?
paano po nyo hihigpitan pa ang seguridad ngayong mahigpit na talaga ang seguridad? Talagang higpitan natin at kung kuhan siguro, mayroon talagang dapat ihiwalay dyan sapagkat nagkakaroon ng ganyan. So, pag-uusapan muna yung the best kung anong gagawin dyan. Kaya mag-uusap muna yung mga opisyal ng Bucor together with the SOC troopers. Sir, is this just coincidence? Kasi may mga reports na before na may ipapatumba raw dyan sa loob ng Bilibid. And we all know, Secretary, that si JB Sebastian is set to appear before a congressional hearing. Sinabi po na sinabpina na po siya para humarap sa congressional hearing. And then now, this happens. Hindi namin talaga masasagot yan, but this is not to the advantage of the government or to the prosecution. Kasi kailangan namin si JB Sebastian na buhay. Hindi patay. Sapagkat siya ang talagang testigong makapaglalapit o makapagsasabi ng direkta kung ano talaga ang relasyon nila ni Secretary de Lima. So hindi namin siya kailangan patay. Yes, sir. Pero how exactly will this affect the congressional hearing? Kailan po ba siya dapat humarap sa pagdinig at dahil sa nangyaring ito, kailan natin naaasahan na haharap siya? Hindi ko naman talaga inaasang appearance si JB Sebastian kasi ayaw nga niya. Gusto niya selective ang titistiguan niya. Sabi ko, hindi ko pwede sa akin yan. Kung magtitistigo siya, dapat complete. Yung buong nalalaman niya. Hindi ko pwede yung selective lang ang kanyang titistiguhan. Okay? So, Secretary, are you saying now na hindi nyo na po siya paharapin sa congressional hearing? Talagang hindi siya makakaharap kasi ayaw niyang mag-execute ng affidavit. Okay, so makakancel na po ba yung subpoena? Because I understand may subpoena or isa-subpoena po siya. Wala siyang subpoena. Alright, so wala pang Sabi ng subpoena. House, di kinakailangang subpoena kasi under detention siya. Okay, so ngayon may mga changes na po bang ipinatutupad sa Bilibid now that this riot happened? May mga ililipat po ba kayo or ano po yung specific na hakbang? Hindi pa tapos ang report. We'll know. Okay? You're set to have a press conference, sir, Secretary? Hindi, palis kaming Vietnam ni Presidente. Oh, alright. Kaya baka yung iba. Okay? Mensahe na lang po, pwede. huling mensahe nyo na lang po, Secretary. Ngayong nasa inyo po ang ere, ano po ang nais nyo sabihin sa publiko with all these things happening? Abang lamang po ang publiko kung anong talagang tunay na kaganapan at yun ang bibigyan natin. Wala po tayong itatago dito. Walang foul play tayo nakikita, sir? Walang ano? Foul play. So wala, hindi sapagkat wala. Hindi ko pa alam. Kasi nag-riot nga sila eh. Bago lang, initial kung lang sketch pa lang ng report na ito eh. Okay? Maraming pong salamat sa iyong panahon, Justice Secretary Vitaliano Aguirre, and happy trip going to Vietnam.